po. Good morning sa ating lahat at magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa kamanroon at sa lahat ng dako sa ating pong daigdig. Ano? So, shout out po sa lahat. Ngayon po ay mayroon po tayong panibagong ibibida sa umaga pong ito. At ang halaman pong ito ay minsan nilatapak-tapakan lang at binaliwala, dinadamo, of course, kasi damo lang man talaga ito. Pero gusto kong ibibida sa inyo ngayong umaga ang isa sa mga halaman na sikat pagdating sa sakit na dengue. So bakit kaya? So ano po ang mga katangian ng halaman ng ito na kilalang kilala, lalo na pag mayroong dengue. So siguro alam na natin, at mayroon tayong, ito po ang ating pong ibibida sa umaga po ito. Yan, ang halamang tawa-tawa. Ayan, so ingiti naman dyan. No? So yun po, bakit po ay ang tawa-tawa ay sikat? So marami po ito. At ito po ang aking pong kinuha. Oh, kita nyo guys kung gaano kataba yung tawa-tawa dito. So inalagaan ko din yun. May portion lang na inalagaan ko sila. At siyempre may portion na tataniman ko naman ng ibang mga pananim. Yan. So mamaya po ay mag-ano po tayo, maglaga po tayo nito hanggang sa ating pong inumin. Okay, so pakita ko po sa atin mamaya. So bakit po ito po ay napaka-astig pagdating sa tawa-tawa. Marami pong mga katanungan. Ito ba ay FDA approved? So ano po ang mga research patungkol dito? So ito po, ang scientific po name niya ay Euphorbia. Euphorbia herta. Tapos is a traditional Philippine herb commonly brewed into tea. So ito po ay kilalang-kilala dito lang sa Pilipinas 'yan. At yung common na pag take dito, paggawa ay ito bilang isang tsaa. Ito po ay either dried or fresh. Mamaya po gagawin po natin. So ano po ang dahilan kung bakit ito ay nakakatulong pagdating sa dengue? Ito po mismo naranasan namin sa pamangkin po ni Mrs. nung sa Palawan pa po kami. At na-diagnose po siya na may dengue. Pinainom lang po ng ganito. At nakarecover po siya ng mabilis. So bakit? Sabi dito, it is most widely known for helping dengue patients recover. Sa Pilipinas, helping dengue patients recover by, ito sabi niya, boosting blood platelet counts. So ito pala, mayroon siyang sangkap. Mayroon siyang sangkap na yung blood platelet count natin ay itataas niya. Kasi ang sa dengue, ang pinaka-problema talaga, bababa yung ating yung blood platelet. Kapag bumaba po yan, naranasan din po yan ng anak namin at maging sa inyo, marami na rin nakakaranas. Marami na rin pong nag-video o nagbablog patungkol dito. Pero ganoon pa man, ito po, sabi niya, helping dengue patients recover by boosting blood platelet counts and acting as an anti-asthmatic to relax the respiratory tract. So ito pala ang tawa-tawa ay mayroong tinatawag na anti-asthmatic to relax the respiratory tract. Nakakatulong siya lalo na pag sa ating mga respiratory problem. So kung mayroon tayong hika o weak lungs, ay maganda din po ito pala. Food supplement, sa mga nag-take ng vitamins para magkaroon ng healthy lungs. Kasi karamihan talaga sa ngayon ng mga bata, weak lungs. And even
si Kuya Nipong, si Kuya Glad, si Pong, ay pareho silang weak lungs nung maliit pa sila. So, ito po, AIDS dengue recovery. Folk medicine and some studies indicate that tawa-tawa helps promote platelet production and prevents their destruction, which aids in speeding up recovery from dengue. So ito pala guys ang katangian nitong tawa-tawa, promotes, helps and promotes platelet production and prevents their destruction, which aids in speeding up recovery mula sa dengue. Yan, so yun po yung mga nalaman natin. Pangalawa, anti-inflammatory and bronchodilator. Bronchodilator. Sabi po dito, properties help relax bronchial tubes, providing natural relief for asthma, cough, and bronchitis. Wow! So ito pala guys, prevention is better. Madalas kasi ang problema natin, saka na lang tayo iinom kapag may naramdaman tayo. Kapag may sakit na tayo. So, you are curing, not preventing. So, kahit wala pala tayong sakit guys, kung mayroon tayong nakikitang ganito, paminsan-minsan naman ako po, ang ginagawa ko po dito, kasi meron akong Bloternate, meron ng tanglad, mayroong iba pang mga halaman dito. Ang ginagawa ko po, kasi di maiwasan magkakape, nilalagyan ko po ng Bloternate ang kape. Ito, pwede din po. Maglaga ka ng ganito, gawin mong tsaa, ihalo mo na sa kape, ay sabihin man natin, wala din kwenta, mas okay na lang. At least na-neutralize lahat. Okay? So, lalo na kapag may BSM kape. Yan. So, may mga, hindi naman lahat ng kape na, may mga kape po tayong mga health, or herbal coffee. So, pipiliin po din natin yun. But, recommenda ko po sa atin ay, of course, BSM, Kalingap kape. Ito. Antioxidant. Antioxidant and immune boost support. It contains phytochemicals. Tandaan natin It contains phytochemicals like flavonoids and polyphenols that combat free radical and protect cells from damage. So ito po ay antioxidant and immune booster. Immune support. Contains phytochemicals like flavonoids and polyphenol that combat free radical and protect cells from damage. So, yun po guys Okay, sunod. Antimicrobial and antifungal. So ito po, sabi niya, antimicrobial and antifungal. Ito, sabi niya, the plants has shown mild antibacterial and antifungal properties and is sometimes used topically on wounds, boils, and athlete's foot. So, hindi lang po ito, iniinom. Parang mayroon din siyang external health benefits, antifungal, antibacterial. So, pwede siya maging sa mga sugat, panghugas, sa mga kati-kati, athlete's foot. Pero kapag hindi ka atleta, hindi, joke lang po. Ito, diuretic effect. Diuretic effect. It encourages urination, which can aid the body in flushing out toxins. Guys, huwag kayong magalit kapag parang ihi kayo ng ihi. Kasi sa ito po ay natural yung pamamaraan ng ating katawan para i-flush out, parang body reaction, natural body reaction, na kapag mayroon tayong problema sa ating loob ng ating katawan,
ay ito po ay natural na pina-flush out niya. Parang kailangan mo mag-change oil para laging malakas at humaba pa buhay. Kung isipin natin sa makina. So, ganoon din kapag tayo ay ihi ng ihi, mayroon po siyang magandang wag lang man yung ibang sakit pa ng ihi, Pero ito po ay nakakatulong siya. Bakit? Kasi yung iniinom natin, nailabas natin, so nagkaroon ng panibago lagi, fresh lagi. So, diuretic, ano po yung diuretic? Titingnan ko po ang ibig sabihin ng diuretic. Ito po ay isang katangian o property ng isang tanim o isang parang chemical na tulungan na ah, maramdaman mo na parang ihi ka ng ihi. Yun ang magiging resulta. So kaya sabi dito, diuretic effect. It encourages urination which can aid the body flushing out toxins. So yun po ang makikita po natin sa tawa-tawa. Hindi po siya cure. It's more on boosting yung ating, lalo na sa blood platelet natin, itataas niya. So, paano siya ihanda? So, ito po guys. So, ayan, kita nyo po kung gaano kataba yung tawa-tawa dito. So, ang gagawin lang po natin ay hugasan po natin. No? Okay, so mayroon po ang tubig dito. Ayan, hugasan po natin ng maayos. Ayan. Kapag sa farm naman natin kinukuha o sa garden, hindi naman ganun ka mga garden na lang din yan, Pero siyempre mas maganda hugasan natin ng maayos. Okay, hanggang sa maging clear siya. Hanggang maging clear siya. Sa bagay, kung mayroong halimbawa, mga dyan, napapakuluan din, namamatay na rin sila, Pero mas maganda din po yung pag uminom tayo malis. Wag lang doon sa mga tabi ng kalsada, Kasi sa tabi ng kalsada, guys, of course, kung wala tayong choice talaga, wala tayong ibang makita, kundi nasa tabing kalsada, wala tayong magawa. Halinisan na lang ng maayos. Pero medyo mahirap sa tabing kalsada kasi nandoon yung usok, nandoon yung siyempre galing sa hindi maganda o malinis na alikabok. Yan. Okay. Yung gagawin po natin, pwede po itong fresh, pwede din dried, pwede din pong buo, ilagay ninyo diretso, pwede rin pong i-slice natin. So, ang gagawin po natin, i-slice po natin. So, babala lang guys, para sa mga nagbubuntis, mas maganda po na, o kaya nagbi-breastfeed, maganda po na magkonsulta muna sa ating mga medical expert, mga doktor, physician. Okay po? So, So, kung ako ang tanungin, alin ang mas maganda, ang sa akin siguro, mas okay sa akin ang fresh. Kasi po guys, sa fresh, mayroon pa po siyang mga dagta, parang gatas na lumalabas. Okay, so ito na po. Ngayon, pakuluan po natin. Pero hugasan po natin uli, Isang hugas lang.
Tapos papuluan natin at inumin natin. So, yan guys, ito na po yung ating tawa-tawa tea. Yan, so napakulo na po natin 5 to 10 minutes. Ano? At mas maganda na pag kumulo na, tanggalin mo na yung takip kasi nandiyan pa rin yung para hindi pa rin mawala yung chlorophyll. Chlorophyll po ay yung po yung mapanatili yung iba pang mga health ingredients, health potentials na nandiyan sa halaman. Okay? Tapos, kung gusto na rin natin, from tawatawati, lagyan mo ng tubig, yung tubig, lagyan mo ng gatas, ayan. Kung gusto mo rin magkape, mayroong ibang mga herbal na coffee, pwede na mo na rin ihalo doon. Ito na rin ang timplahin mo. Kasi po, ang ginagawa ko minsan, like sa, yung kamote tops, na minsan ako ng kamote tops, yung tubig po niya, hindi ko po siya tatapon. Ang ginawa ko po ay iniinom ko at kuminsan tinitimplahan ko ng mga herbal coffee. Ayan, so yun po yun. Pwede natin gawin. So yun po, ito na po yung ating ginawang tawa-tawa tea. Ayan. So pwede po natin guys gawin, kung minsan hirap inumin, so iba ang lasa, pwede po nating haluan ng herbal coffee. So meron po tayong, of course, nirekomenda po natin coffee. Of course, kung mayroon tayong access sa BSM Kalingap Cafe, yan, pwede po nating ihalo. Pero kung wala, pwede tayong maghanap ng mga kape na nakakatulong. Pero if in case na wala tayong choice at gusto mo nang magkape talaga, mga 3-in-1 o kaya black coffee, timplahin mo na, gatas, ito nang gagamitin mong tubig. Kahit papano, mayroon pa rin doon ang mga health benefits ng tawa-tawa plants. So, yun po. Maraming pong salamat at kung gusto niyo po na makapanood pa ng iba pang mga vlog patungkol sa mga halaman ay pwede po kayong mag-follow Halaman Kaalaman at maging sa ating YouTube channel, Dong Henry Cocol Vlogs. Tandaan po natin ang pagtulong sa mahihirap, parang pagpapautang kay Yahweh. Pagdating ng tamang panahon, si Yahweh ang magbabayad. Yan. And then, of course, sa Matthew 5:16, sabi doon, "Let your light shine before men so that they may see your good works and glorify God which is in heaven." Mga kapatid, ang pagtulong o ang paggawa ng mabuti ay isa sa mga paraan upang parangalan natin ang Diyos at sa pamagitan nito, maraming mga taong magpapasalamat sa Diyos
dahil sa kabutihan na ipinapakita po natin sa ating kapwa. So, spread the love, spread the good works, mas lalo na sa mga nakakakilala, nag-claim na sila ay nakakakilala sa Panginoon, mas lalong padama po natin, ipakita po natin tunay na diwa ng pagiging isang Kristiyano. Okay po, God bless.